Kaya ganyan ako chika life. For today's video, medyo maselan po ngayon ang ating pag-uusapan. Dati actress na si Rochelle Barameda, makukuha na kaya ang matagal lang hinihintay na hustisya para sa kanyang kapatid? Makalipas ang maraming taon ay nadakip na ng mga autoridad na si Lope Jimenez, isa sa mga akusado sa pagpaslang kay Ruby Rose Barameda, kapatid ng actress na si Rochelle Barameda. Matagal na nga pong pinaghahanap itong si Jimenez na gumagamit ng mga alias na Victor Vidal, Duanes at James Paul Dwight. Dinakip si Jimenez ng mga tauhan ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit dahil siya ang itinuturing utak sa paggitnap, pagnanakaw at pagpatay sa isang negosyanteng nawala noong Enero 5, 2025. Ang bangkay ng negosyanteng ay isinilid sa drum at binaon sa isang lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Kidnapping with homicide at carnapping ang mga kaso ay sinampa laban sa akusado. Pero itinanggi ng akusado na siya si Jimenez na sangkot sa pagpatay kay Ruby Rose noong Marso 20, 2007. Inulat nga po noon pagkawala ni Ruby Rose noong Marso 14, 2007, makaraan ng 2 taon noong Hunyo 2009, natagpuan ang kanyang bangkay na inilagay sa loob ng simentadong steel box na itinapos sa karagatan ng Nabotas. Naniniwala ang naulilang pamilya ni Ruby Rose na may kinalaman ang asawa nito si Manuel Jimenez III sa pagkawala at pagpaslang sa kanya. Personal na nagpunta si Rochelle Barameda sa tanggapan ng Quezon City Police kahapon at kinilala niya si Jimenez bilang pumaslang sa kanyang kapatid. Sa kanilang paghaharap, inusig ni Rochelle ang akusado. Sabi ng actress kay Jimenez, hindi mo kilala si Ruby Rose? Pero nandito ka na, masaya na ako na nandito ka na, ang tagal mong nagtago. Tinanong ni Rochelle kung nakakasiguro itong iisang tao lamang si James Paul Dwight at Lope Jimenez. Hindi ko siya makakalimutan, may katiyakang sagot ng actress. Sa isang interview kay Rochelle Barameda nitong Biyernes ng gabi, Enero 10, pinapasakamay raw niya sa Diyos ang pagkakadakip kay Jimenez. Thank Lord, sambit nito. Sinuwalat ni Rochelle na Lope Jimenez ang totoong pangalan ni James Paul Dwight aka Victor Vidal Duanes. Siya ang anghel ng husband ni Ruby Rose, pahayag ni Rochelle. Siya ang nagtago ng napakatagal at isa sa mga sospek na sa karumal-dumal na pagpatay sa kapatid mong si Ruby Rose Barameda. Sinilit sa drum, sinimento at itinapos sa dagat na Nabotas noong March 14, 2007. Mensahe pa ni Rochelle kay Jimenez, hindi ka pwedeng magtago habang buhay. Kahit magpalit ka ng identity. Grabe no, sobrang tagal na rin ng pangyayari yung 2007 and then ngayon to 2025 na po is hindi pa rin po nila nakukuha yung hustisya. Sana nga po is makuha na nila yung hustisya para sa kapatid po ni Rochelle Barameda. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz balita. Apektado umano pati ang asawa ni Vic Soto na si Pauline Luna, anak na si Talin Soto, sa di umano'y mapanirang movie teaser na hinulman ng direktor na si Darren Yap. Abogado nga po nila Mr. Vic Soto, may isiniwalat. Sa ngayon nakakatanggap ng mga traits yung asawa niya, binubuli yung anak sa eskwelahan so kailangan umaksyon talaga. Yun po ang saad ng Attorney De La Cruz. Paliwanag ni Attorney De La Cruz sa mga comments kung babasahin mo yung mga comments dun sa mga post na titrigger ito dahil sa teaser video na ninabas. Whatever good intention you might have, the effect is already there. So talaga affected ang family. Apektado talaga. Ang kinukutukoy ni Attorney De La Cruz na action ay pagkahin ni Vic Soto ng petition rate of habeas data sa Muntinlupa Regional Trial Court noong January 7, 2025. Kahapon, January 9, lumabas ang order ng pagbabawal ng pagpapalaganap pa sa anumang promotion materials ng controversial na pelikula ni Darrell. Nilagdaan ito ng Presiding Judge Licelia Aquintan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Ayon sa abogado ni Vic, ang teaser video lamang ng mga The Rapist o Pepsi Paloma ang saklaw sa right of habeas data petition nila sa korte. Ito nga po isang sinabi po ng abogado nila Vic Soto. Pag pinalabas sa kanan natin siguro evaluate kung may probably cause kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon ang basihan ng kaso ay yung teaser video na pinalabas.
Ayon kay Attorney Buko, may multang kulong ang cyber libel sakali makasuhan at mapatunayan sa korte na may pagkakamali ang kampo ni Mr. Darren Yap. Aniya, hihintayin siguro natin sa korte na umabot ito at ang korte na hahato sa pagkukulong, meron pong may kulong. Saad pa nito, ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case. Sa ngayon ay nasa piskalya pa lamang ang mga reklamang inihain ni Vic Soto laban kay Darren Yap. Wala pang formal na kaso laban sa direktor. Bukod sa naunang right of habeas data, petition, hinihain ni Vic ang 19 counts of cyber libel laban kay Darren sa Muntinlupa Prosecutor Office kahapon, January 9, 2025. Dito ay sinabi ang hindi siya hinunan ni Darren ng panig bago nilabas ang teaser trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan direktong binanggit ang pangalan ni Vic. Sabi ni Vic, wala kang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang konses. Dagdag pa na attorney nila, yun po ang basihan kung bakit nag-file kami ng right of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitibong personal information hindi mo pwede i-collect, i-process, i-share, i-disclose na walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Pana din po na attorney nila kung damay ba ang mga nag-share at nag-comment. Yes po, kasama po, kasi ang paglabag sa karapatang pantao hindi po ibig sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-post dahil kasama ka sa nagkukus ng publication. Isa ka sa mga naninira sa isang taong pribado. Paano na ang tinatawag na freedom of expression? Tugon niya, tama po pero may limitasyon. At liability di kasama sa pinoproteksyonal. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta o manira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit ang mapanira ng iba. Pero ito, diretsang tinawag na rapist ng aking kliyente. Kung sa teaser ay nabansag ang rapist si Vic, may ibang netizen ay nagtatanong na baka raw may twist sa pelikula dahil ganun umano ang estilo ng director na si Darren. Komento ng abogado, sa libel kasi hindi yun intention ng writer o ng author. Ang mahalaga kundi ang epekto niya sa isang biktima. So it's not your good intention that will matter. Ang magiging epekto nito sa kanya, sa iyong biktima, itinakda naman ang hapuman ang summary hearing ng right of habeas data sa darating na January 15, 2025, alas 8 ng umaga sa Muntinlupa RTC Branch 205. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.